Isa po mapagpalang umaga ang sumating pong lahat mga kapatid. Welcome po sa ating programa, ang Almusal. Alamin muna ang salita ng Diyos. At tayo po ngayon ay naka-record mga kapatid dahil po ang inyo pong lingkod ay kasama po ng mga kasama natin sa dako po ng Community Church of Christ sa Santa Rita. Ay magkakaroon po tayo ng mission trip sa dako po ng San Marcelino, Zambales. Gayunpaman mga kapatid, ay kinagagala ko pong makasama kayo sa oras at sa araw na ito para pag-aralan po ang kanyang mga banal na salita. Para po sa mga gawain po ng banal na iglesia ng inyo pong ating pong church, mga kapatid, ay mula po Lunes hanggang Biyernes ay meron po tayong sabayang panalangin. Yan po ay pinadadala po natin sa ating group chat. Sa tuwing Thursday naman po ang ating pong Bible Life Class. Isa pong pagpapala, nung nakaraang Thursday po ay sama-sama po tayo na nagkaroon po ng programa sa dako po ng bahay nila Sister Thea Chope. And of course, yung ating pong CYF, Christian Youth Fellowship, every Fridays at 6 p.m. And yung ating nga pong almusal, alamin mo na ang salita ng Diyos tuwing Sabado po yan, alas 7 ng umaga. And our Sunday worship service tuwing alas 9 ng umaga at alas 4 po ng hapon. So mga kapatid, in behalf po ng Regular Bible School Committee, po sa pamumuno po ni Teacher April Aragosa, at sa pamunuan po ng Church of Christ, Community Church of Christ sa Santa Rita, maraming salamat po dahil sa darating na pong linggo, bukas na po yan, ay magkakaroon na po ng bigayan ng mga school supplies. Ayan po na, yung ating pong RBS, BTS, Back to School program po natin, ay talaga pong success. According to Teacher April, more or less nasa 40,000 pesos po ang nakolekta ng ating mga mga kapatid at sa pangunguna po yan ng inyong tulong at pinagsama-sama po nating mga effort para po makatulong sa marami pong mga kapatiran at mga nangangailangang bata ng kanila pong school supplies mga kapatid. At bago po tayo magsimula mga kapatid, tayo muna po manalangin sa Kanya bilang pong pag-uumpisa ng Kanya pong gawain ngayon pong araw na ito. Tayo po manalangin sa Lord. O Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong binigay niyo sa amin para kami makapag-aral muli ng inyong banal na salita. Ingatan niyo po kami, amang banal, at ikaw po ang patuloy na manguna sa amin sa lahat po ng aming ginagawa. Muli, maraming salamat, at ito lamang po ang aming samot dalangin sa inyo sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. So muli po mga kapatid, kinagagala ko pong banggitin at muli po mag-share sa inyo ng banal na salita ng ating Panginoon. Ang ating pong topic mga kapatid, patuloy po tayo nag-aaral sa aklat po ng pahayag. Chapter 2 po tayo. Ang verse po natin ay mula po sa verses 8 hanggang verse 11. Ito po ay yung kung naalala nyo po, pinag-aaralan natin yung 7 iglesia sa dako po ng sa Book of Revelation. In Asia, 7 churches in Asia, and we are talking right now, pinag-uusapan po natin ang mensahe sa iglesia sa Smyrna. Ayan po yung ating pag-uusapan. Hayaan nyo muna pong basahin ko sa inyo ang teksto natin ngayong umaga para po talagang makita po natin. At kung meron po kayong banal na kasulatan, samahan nyo po kami magbuklat sa aklat po ng Apokalipsis or pahayag, Revelation chapter 2 verses 8 to 9. At ito po ang sabi ng ating Panginoon sa kanya pong banal na kasulatan. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. Alam ko ang iyong kapigatian at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila'y Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. So, matindi po ang sinabi ng verse 10, huwag mong katakutan ang mga bagay na malalapit mo nang danasin. Malapit ka ng ikulong ng diablo at ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok at magkaroon ng kapagitian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ang sabi po sa verse 11 mga kapatid, ang mga may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Pagpalain po ang bawat isa sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Mga kapatid, ano po pinag-uusapan natin dito? Ito po yung iglesia sa Smyrna. At kung makakapansin po natin sa Bible verse mga kapatid, ang dami nilang tinatanggap at matatanggap pang suffering o yung tinatawag po na kapigatian. At ang pinaka-question natin mga kapatid, pwede po kayo mag-share
kahit po ito recorded, pwede po kayo mag-share para po ating makita, ating mabasa, ang pinaka sharing question po natin, kayo po ba sa inyo pong sarili ay nakaranas din po ng suffering, ng paghihirap? Kayo po ba sa ngalan po ng inyong pananampalataya, nilait na po ba kayo? Kayo po ba ay minaliit? O kayo po ba ay parang diniscriminate? So, mga Kristiyano yan, dito na yan. Ayan po, kayo po ba ay nakaranas ng mga ganyan? Sa mga bagay na ito? Pwede niyo pong i-share yan. At ano po yung ginagawa ninyo para paglabanan ang lahat po ng uri ng kapigatian na inyo pong dinadanas sa inyo pong Christian life. So yan po yung ating tanong, mga kapatid, at pwede po kayo mag-share sa atin pong sharing question. Ayan, so atin po yung makikita, mga kapatid, sa atin pong pagtatopic. Ngayon po, tignan natin mabuti, mga kapatid. Ano po ba itong iglesia sa Smyrna? Ano po ba yung kanyang itsura? Ano po ba yung kanyang background? Ano po yung kanyang katatayuan? Kung titignan po natin Smyrna, nanggaling po siya sa salitang mira. Ayan po, of course, kung makikita natin, mga kapatid, ang mira po ay ginagamit po siya. Kung naalala nyo to, di ba po, nung si Jesus Christ po ay pinanganak. Ayan po, merong nagbigay sa kanya na mga pantas ng 3 regalo. Kung naalala nyo po, gold, frankincense, tsaka myrrh. Ayan po, yung mira, ito daw po ay pabango. Ayan, pabango ito, pero ako po ay hindi ako magkakaroon pa nito. Bakit po? Pabango ito na ginagamit sa mga patay. Ayan po, yan po yung for aromatic purposes. Kasi po, nung unang panahon, nung panahon po ni Jesus Christ, ang mga tao po noon ay hindi pa po sila nag-e-embalsamo. Sa kanila po, although ginamit na po yan sa ancient Egypt, yung embalming, pero po sa panahon ni Jesus Christ, hindi po sila nag-e-embalsamo. Ayan po, ginagamit lang po nila, naglalagay lang po sila ng mga pabango, para po ma-delay yung tinatawag po na decaying process. Ayan, yung pag-amoy ng matindi. So, gumagamit po sila ng mira para yan po ay talagang matanggal. Yung amoy, at ma-prevent. Although talagang mangangamoy pa rin ang bangkay. Of course, ang Smyrna po, matatagpuan siya modern day Turkey. Ayan po, bansang Turkey. Particularly po, ang kanyang tunay na lugar ay bayan ng Izmir sa Turkey. Isa daw po siya sa pinakamagandang lugar sa Asia Minor at sentro po siya ng siyensya at ng medisina. Ayan po. So kaya makikita po natin, kung mapansin natin, kaya saktong-sakto na nabasa natin ang iglesia sa Smyrna, marami pong mga persecution na nangyayari, dinidiscriminate yung mga Kristiyano, kasi ngayon mga tao dito aral. Ayan, Sa sobrang kaalaman po nila, talaga pong winawaksin na po nila yung pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, di ba maniniwala ka? Ayan, yung pagtitiwala. So sila, hindi sila naniniwala sa, of course, sa tunay na Diyos. Kaya makikita rin natin, talagang masama po yung pakikitungo sa mga Kristiyano dito. Si Pablo po, yan po, makikita natin, kung maalala po natin yung bagay na to, si Pablo sa Atenas, mababasa po natin yung Acts chapter 17, verses 18 to 20, 21, 32 hanggang 33. Kung mapasin po natin ito, nung nagkaroon po kami ng Ready, Set, Move, isa po ito sa topic. Ayan, si Pablo sa Atenas. Ano po nangyari dito? Of course, ang nangyari po ay si Pablo, napunta po siya ng bayan ng Atenas. At nakita po niya, ang daming mga Diyos-Diyosan. Iba-ibang rebulto siyang nakita. Ang sabi rito po ay, siya po ay, kumbaga, naguluhan. Kumbaga po, nag-alala siya. O nanlumo siya ng matindi. Dahil po sa pananampalatayang ito ng mga tao sa Atenas. Eventually, may nakita po siyang isang pinaka rebulto na wala pong nakalagay na statwa. Ang sabi po doon, to the unknown God. Ayan, bakit po nilagay yun ng mga taga-Atenas? Natatakot po kasi sila na meron silang makalimutan na Diyos. Kaya kung sakali, in case, naglagay sila to the unknown God. At doon po nag-umpisa yung tinatawag po na papahayag ng salita ng Diyos. Nito pong si Pablo. Eventually, mga kapatid, makikita natin, medyo hindi naging successful yung effort ni Pablo dito. Although may mga na-convert po siya at may mga pumunta sa Panginoon, pero halos karamihan po ay hindi naniwala sa kanya. Bakit? Kasi sa taglay nilang kaalaman. Ayaw nila talagang manampalataya. Gusto lang nila malaman kung ano ba itong pinagsasabi ni Pablo na ito. So makikita rin natin, ang Smyrna po, maliban po dun sa kaalaman nila, sa siyensya, sa medisina,
sila din po ay intensely loyal sa emperador ng Roma. Ano po? So makikita natin, ano pong kinalaman nito? Ano po, no? Dahil sila po ay loyal sa emperor ng Rome, ano po, no? Kasi may mga Roman emperor na medyo pasaway. Ayan, bakit ko po sinabi, no? May mga Roman emperor po kasi mga kapatid, na sa sobrang dami ng kapangyarihan na natatanggap nila, kinikilala nila ang sarili nila na Diyos. Ayan, ano po. So dito po nagkaroon ng tinatawag na emperor worship. Ayan, ano po. Yung mga tao, at that time, nagre-resort po sila sa pagsamba sa kanila pong emperor mismo. At ang Smyrna, number 1 na suportado yan, emperor. Ano? So makikita natin, kung ikaw yung Kristiyano ang kaaway mo, ayan, yung mga matatalinong tao, yung mga sa science, yung mga nag-aral. At yung pangalawa naman, yung tinatawag na mga, ano po, no, yung mga fanatiko, o yung mga talagang naniniwala sa emperor. So makikita natin dito, grabe yung kanilang problema. No? Maraming Diyos-Diyosan, at yung mga iglesia sa Smyrna, talaga pong sinisikap nila na maglingkod po sa Panginoon. Ano po? So makikita rin natin dito, sasabi rito kasi mga kapatid, si Polycarp, ayan po, naging bishop po siya o minister ng Smyrna, at siya po ay nakaranas din ng matinding bagay na ito sa ating Panginoon. Ano po? So makikita rin natin, kung mababasa natin mga kapatid sa Bible verse natin, dun sa verse 8, ang Smyrna daw po rito, ayan po, na namatay at muling nabuhay. Ano po ang kaaway nila dito? Hindi lamang po yung mga tao sa yung mga Griego, yung mga Hentil. Kaaway din po nila dito yung tinatawag na mga Hudyo. Ang sabi ng Panginoon dito, sila ay mga Hudyo, pero hindi tunay na Hudyo. Ayan, mga peke daw sila na na Hudyo. So bakit po natin nasabi rito, no? Ayan, ang sabi rito sa English po, basahin ko po sa inyo. I know your works and tribulation and poverty, but I know the blasphemy of those who say they are Jews, but they are not. But they are a synagogue of Satan. Ayan po, no? Sa mga nagpapakilalang Hudyo, pero hindi naman sila mga Hudyo. Ayan, ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Itong mga Hudyo, na hindi naman talaga mga Hudyo, sila po yung sinasabi na physically Jews. Ayan, pinapractice nila yung pagiging Hudyo, talagang po sila, yung mga practices na ginagawa ng Jewish tradition, nagbibigay sila ng ikapo, may mga pinapractice sila ng mga cleanliness, ayan, may mga bawal silang kinakain. Ginagawa po nila yon, walang problema doon. Pero sa spiritual, pagano sila. Ayan po, no? So, sa labas lang po sila mabait, sa loob, hindi talaga. Ayan, po. So, paano po tayo? Ito po ang isang Kristiyano po pwede ring maging ganun. Kristiyano sa labas, pero hindi talaga Kristiyano sa loob. Ayan, kung titignan po natin mga kapatid, isa nga po sa naalala ko, may Bible study kami. I will not mention the name, dahil medyo, of course, hindi maganda yung, yung example, Itong kapatiran natin na pinupuntahan natin sa church, meron siyang, meron siyang isang kwentong story, Meron po siyang kapatid na napaka-devoted po na, na Kristiyano, So, iba po yung kanyang pananampalataya. I think it was, hindi ko na rin po mababanggit, hindi ko alam kung Catholic, Mormon, or something like that. So, pero, yun po yung kanyang pananampalataya. At ang sabi niya po sa akin, nahihiwagaan ako, sabi niya. Kasi ako ay, nakikita ko yung kapatid ko, napakabait. Pagka dumarating yung mga ka-brother, sister niya, o kain kayo dito, welcome kayo lagi sa bahay. Pero ang sabi niya, pagdating sa kanyang sariling pamilya, hindi siya ganun. So medyo nalungkot ako doon, sabi ko nakakalungkot naman po na ganun po ang kanyang ang kanyang pakikitungo sa kapwa. Although hindi ko ma-judge yung kahit hindi ko naman kilala yung ate niya, pero ay kapatid niya, pero kung totoo man po yun, nakakalungkot na tayo po ay baka po nagiging guilty rin tayo diyan mga kapatid. Mabait po tayo sa ating mga kapatiran, sa lahat ng tao, pero sa sariling pamilya natin, sa kapitbahay natin, baka hindi na po tayo nagiging mabait sa kanila. Ayan po yung makikita natin, isang bagay, So makikita natin dito mga kapatid, bakit po ba, isa po sa pinakamagandang, pinakamagandang character or characteristic, na bakit po, di ba maalala natin, nung Sunday, Palm Sunday, ayan, yung palaspas, kung maalala natin, di ba po ang sabi nila kay Jesus Christ, ang tawag doon, Hosanna to the highest. Ayan po, talagang pinupuri nila ang Panginoon, pero pagdating ng Thursday, ipako siya sa krus. Kung makikita natin, mula Sunday, tapos Thursday, Monday, Tuesday, 3 araw lang. Bakit nagbago ang damdamin ng marami sa mga Hudyo kay Jesus Christ? So makikita po natin dito, ang pinakasagot po dyan,
Ay ito po, natutunan ko lang din, na gusto ko pong i-share sa inyo, sana po maliwanagan kayo. No? Kasi magtataka ka nga naman, 3 araw lang, nagbago agad yung damdamin nila mula doon sa Hosanna to the highest. Tapos ang sabi nila later on, ipako siya sa krus. Pinagpalit siya kay Barabas. Di ba? Siya na lang ang ipako, si Barabas ang iligtas. Ano po nangyari? Kasi makikita natin, ang tingin po kasi ng mga Hudyo, a common Jew to Jesus Christ is a Savior. Tama naman, Tayo din tingin natin kay Jesus Christ Savior. Pero sa kanila kasi ang tingin nilang Savior, military, physical Savior. Ayan po. Bakit po nasabi? Kasi nung unang panahon po, ito pong mga Hudyo, sinasakop po sila ng imperyo ng Rome. Roman Empire. Ang gusto po nila, ang expected nila sa Messiah, mag-rule siya physically sa Jerusalem. Ayan, talagang uupo, magiging political leader, magiging pinakapinuno nila. Yun yung na-expect nila. So si Jesus Christ, mula doon sa Bethany, habang kasakay-sakay po siya ng asno, meron po kasing 2 daanan. Yung isang daanan po, practically, yung medyo diretso lang. Ayan, yung padiretso lang, papuntang templo. Tapos pag medyo kumanan lang siya konti, actually pag tingnan niyo yung mapa, pag humilaga lang siya ng konti, pupunta siya doon sa tinatawag na Fortress of Antonia. Ayan po, or Antonina, Fortress of Antonia, Ang makikita natin, ang expected ng tao, ang si Jesus Christ po, pupunta siya doon pahilaga, papuntang Fortress of Antonia. O bakit, Brother JB, bakit anong kinalaman ng Fortress ng Antonia? Kasi yung Fortress ng Antonia, marami po yung armas. Ayan, marami po siyang mga ginagamit na mga arms, weapons, and everything. At pag si Jesus Christ pumunta doon, ang gagawin ng mga tao, kukunin yung armas doon sa loob, at magsisimula na sila ng tinatawag na open revolution to destroy the Roman Empire. So magkakaroon ng bloodshed, Ayun ang ina-expect nila. Pero si Jesus Christ, instead of going doon pahilaga, papunta ng Fortress of Antonia, dumiretso sa papuntang templo. So kumbaga yung expectation ng maraming Hudyo, ito na yung tagapagligtas natin, tutulungan niya tayo, papalayain niya tayo sa Rome. Nung pumunta ng templo, bumagsak. Na-discourage sila. Ang sabi nila, akala ko ba naman itong Jesus Christ na tutulungan kami? Hindi pala. Kaya makikita natin, nung hindi nakapagtataka kung bakit galit na galit sila kay Jesus Christ nung araw ng Huwebes. At sinabi nila, ipako siya sa krus. Dahil nga po, sa tinatawag na expectation nila sa ating Panginoon. So yan po yung bagay na yan. Ang makikita po natin dito, the sad reality of what is happening in Israel. Ito po, ito ang bad news po mga kapatid. June 7, 2017. Ito po, makikita natin dito. Of course, isa po sa makikita natin, terrorists glorifying Islamic states have killed at least 174 people, including Christians, on the attacks of Marawi since May 23, according to Catholic News Agency reported in June 1. So makikita natin dito, kung maalala nyo po, yung sa pag tinignan naman natin sa bansa natin, sa maraming news, ito po yung nangyayaring hindi maganda, may mga ibang pananampalataya na talagang pine-persecute yung Kristiyano. Ito po yung makikita natin sa example nga po sa dako ng Marawi. Kung titignan din po natin sa Philippines din, may good news din naman po. Ano po yung good news? Ito po, nais ko sabihin sa inyo, ito po yung balita, I would like to quote, a Muslim man has been hailed a hero in the Philippines. Bakit daw po hero itong Muslim na ito? Bakit? After he hid, tinago daw niya po ang 64 na mga Kristiyano from Islamist militants hunting them from Filipino island of Mindanao. Ang pangalan po nung Muslim na yon, Narodin Alonto Lucman. Ayan po, isa po siyang former politician and clan leader po. Ayan, nakapagtulong po siya ng 71 people, including 64 Christian, na hindi po takas mula po doon sa Marawi. Kung makikita po natin, ang storya po rito, hindi po lahat, wag naman po nating lahatin, na itong mga Muslim, kalaban natin, masasamang tao itong mga to. May mga mabubuti po at nais pong maligtas. Tayo pong mga Kristiyano, mga kapatid. Ganon din po sa Kristiyano, may mga masama, may mga mabait. At makikita po natin, let us not judge them too quickly. So may kita po natin, next naman po, Synagogue of Satan. Ayan po, talagang masabi natin dito, ang pinaka-ano po, Judaism had been a synagogue of Satan. Bakit po? Although hindi naman po literal na wino-worship si Satanas, pero namumuhay sila sa kasalanan. Ayan po yung makikita natin, isa nga po sa pinaka-reality na naalala ko at natutunan ko,
Di ba po yung satanista? Ano? Pag tinignan po natin satanista, ay, ang pinupuri niyan mga si Satanas o demonyo. Ano po? Pero ito po nalaman ko, ang sabi po ng mga Satanist, sa isang interview, nakita ko lang po sa internet, for them, Satan is not really a person. Satan is a symbol of pride, of liberty, individualism. In short, kapag sila daw po, si Satanas po, hindi nila talaga daw pinupuri as person. Pero, ang ginagawa nila, sa pamagitan po ng pagyakap sa Satanism, parang iyakap nila na pwede na silang gumawa ng kahit anong gusto nilang gawin. So, definitely, ano man ang dahilan, mali pa rin. Hindi maganda ang makikita natin. If you don't believe in Jesus Christ, you are either with the enemy or against Him. Ang sabi po, paalala sa atin, Mateo chapter 12 verses 30, hanggang sabi po sa New Living Translation, If anyone who is with me opposes me, and anyone who isn't working with me is actually working against me. Ayan po. Kapag daw po tayo hindi para sa Diyos, tayo ay kalaban ng Diyos. Ayan po yung paalala po sa atin. So may kita rin natin dito, verse 10, sabi rito sa English po, do not fear for the things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison. Itatapon daw po sa bilangguan. Marami daw po ang itetest. Darating po yung tribulation sa loob po ng, binanggit dito, 10 araw Ayan ang 10 days. But be faithful until the death, and you will be given the crown of life. Ayan po. So may kita po natin dito, darating daw po yung tinatawag na tribulation. So ano po itong tribulation? Brother JP, literal bang 10 days? Or ano po ba itong 10 days na ito? According po sa research natin, sa marami pong commentary at Bible scholars, ang tinatawag daw pong 10 days, hindi po siya literal daw na 10 araw. Ang tinatawag daw pong 10 days, according to some Bible scholars, ito po yung tinatawag na 10 persecutions. Nagmula po kay Emperor Nero, at natatapos kay Emperor Diocletian. Ayan po, pagkatapos ng 3rd century. Ngayon po. So may kita natin dito, ano pong matututunan natin dito? Ang sabi rito, harapin natin ang mga problema. Hindi po sinabi ng Diyos sa atin sa panahon natin ngayon, anak, Brother JP, Brother Jong, mga kapatid, hindi pinangako ng Diyos na iiwas kanya sa problema. Pinangako niya, kakaharapin mo yung problema, bibigyan kanya ng kalakasan para mapaglabanan kung ano man yung problema na meron ka. Ang sabi ng Lord, in Deuteronomy chapter 31 verse 6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. The Lord is with you. He will never leave you. He will never forsake you. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan. Ang sabi rin po, 1 Corinthians 10:13, paborito to ni Abe, wala pang pagsubok. No temptation has overtaken you that is not common to man. So lahat po tinatanggap natin. Nangyayari po sa God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation, He will also provide a way of escape that you may be able to endure it. You may be able to endure it. Mapaglabanan. Ayan, po. So may kita natin, escape daw, makakatakas. Hindi. Ang sabi rito, para mapaglabanan ang mga problemang darating sa iyo. Ang ibig sabihin po nito, tayong Kristiyano, hindi po tayo exempted sa problema. For example, ako po ay tagapangaral, hindi po ako exempted sa problema. Kung kayo po ay pwede nyo sabihin kunyari ni Brother Larry or ni ay senior citizen na ako, hindi na ako exempted sa problema. Meron pa rin. Hindi rin pwedeng sabihin ng kabataan, sabihin na natin si Brother Buboy or yung mga kabataang iba na, ay ako po bata pa lang, hindi pa ako exempted. Dapat exempted ako sa problema. Wala pong exempted sa problema. Pero ano pong sabi ng Diyos? God will give you the ability to solve it and He will help you endure it. Ayan po, tutulungan niya tayo para paglabanan yung mga problema na yun. So sabi rito sa dulo, the crown of life refers to the royalty na sinusuot po natin. Actually, mapag-aaralan natin yan sa chapter 4, yung crown of life, putong ng korona ng buhay. Para po sa lahat ng mga makakaalpas, makakaranas ng katagumpayan sa lahat ng problemang kanilang dinadanas. Mga kapatid, ano matututunan natin sa iglesia ng Smyrna? Ang iglesia po ng Smyrna, to simply put it, isa po siyang iglesia na dumadanas ng maraming pagsubok sa buhay. Minamaliit ang pagiging Kristiyano. Dumarating din po sa point ng buhay natin na gaya po ng iglesia sa Smyrna
namamaliit din po tayo bilang Kristiyano. Pinagtatawanan ng ating pananampalataya. Ang pinaka-test sa atin, mga kapatid, anong gagawin natin? Hahayaan, kumbaga, tatanggalin na ba natin? Hindi na natin sabihin, hindi na ako Kristiyano, ayoko na. O magpapatuloy pa rin po tayo hanggang sa wakas. Mga kapatid, ang aking panawagan, nawa po tulad ng iglesia sa Smyrna, paglabanan natin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa ating buhay. Mga kapatid, ito po ang ating lesson, mga kapatid, at nawa po marami kayong natutunan at naging blessing po ang ating pinag-aralan. Mga kapatid, muli po, kay God bless po sa ating lahat. Tayo po isaglit na manalangin, po sa ating pagwawakas ng ating pong almusal. Alamin muna ang salita ng Diyos. Tayo po manalangin sa Kanya. O Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami sa pagkakataong pinagkaloob niyo po sa amin para makapag-aral ng inyong mga banal na palatuntunan, Panginoon. Lord God, ang aming pong panalangin, nawa po gaya po ng iglesia sa Smyrna na dumadanas ng maraming pagsubok, kayanin namin ng mga bagay na ito. Hindi niyo po ipinangako sa amin ang kami po umalis at huwag po namin pagdaanan ng mga ito. Pinangako niyo po sa amin that you will never leave us and you will never forsake us. Panginoon, tulungan niyo po kami kung ano man po, baka may mga tao pong naninira sa aming pananampalataya, sa aming buhay Kristiyano, pinapanalangin po namin sila na magkaroon po ng pagbabago sa kanilang buhay. Ikaw na po manguna sa amin, ganun din po sa mga proyekto ng inyong banal na iglesia, Panginoon, sa mga aming tagapagsubaybay, sa ibayong dagat, at ganun din po dito sa bansa, Panginoon. Kayo na po ang patuloy na magpala sa marami po sa amin. At ipagkaloob po ang aming ministeryo na patuloy po namin ginagawa sa inyo. We praise you, we honor you, and we glorify you. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyo and happy almusal sa ating lahat.